Isaiah 43 verses 18 and 19. Pero wag na ninyong iisipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Sino sa inyo ang nabubuhay sa nakaraan? Sino sa inyo yung laging nagsasabi ng hihinayin na ang saya dati, sana ganito, sana ganyan? Sino dito yung laging nagsasabi na mas gusto ko yung dati? Kung patuloy kang nabubuhay sa nakaraan, you will never experience the fullness of God. At sa pagpasok ng 2026, marami kang bagay na kinakailangan bitawan na na-experience mo ng 2025 or nung mga nakaraang taon pa. Marami ka rin kasalanan na ikaw lang ang nakakaalam na kinakailangan mong talikuran kung gusto mong ma-experience ang pangako ng Panginoon. Sabi dito, gagawa ako ng daan at bukal sa disyerto. Pag sinabing disyerto, tuyong-tuyo, mainit, hindi komportable, walang tubig, lagi kang uhaw, walang kasaganahan. Pero sabi ng Panginoon, dun daw siya mismo gagawa ng daan. Ang tanong, ma-experience mo kaya yung daan na gagawin ng Panginoon kung patuloy ka sa mga nakaraang gawain mo? Kung patuloy ka sa mga kasalanang pasikreto mong ginagawa? At kung hindi mo matalikuran ng mga ito, kahit anong New Year's resolution mo, walang mangyayari. Dahil wala doon ang solusyon. Nasa pagsunod sa Panginoon. Kaya 2026 na. Patuloy ka bang mabubuhay sa nakaraan or para sa Panginoon na? At sana po ay malinaw ang mensahe ng video na to.